Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung Senado, nag-convene na po bilang isang impeachment court. Si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President. Pero si JBR Sito, tapos si Mig Subiri, na pareho ng independent senators, nag-align na po sa minority. So at any moment, nag-convene muna, baka maya-maya o sa mga susunod na kabanata, biglang matanggal. Nag-suspend muna ngayon. After na mag-convene bilang impeachment court yung Senado. So, abangan natin ang mga susunod. Baka bigla na matanggal after na mag-convene si Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Na-convene, at least na-convene na niya. At ngayon, at napasumpa yung mga senator judges, pinag-utos na po ng impeachment court na ipatawag si VP Sara Duterte. So ito na po mga kababayan. Panoorin natin yung pag-convene mga kababayan ng Senado bilang impeachment court. Senate Session number 64, May 18, 2026. Yan. Ito na siya. Please raise your right hand. Impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. I state your name. I, Alan Peter Compañero Shram Cayetano, Solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution. I will do impartial justice Kabulol-bulol na. according to the Constitution and laws of the Philippines. and the laws of the Philippines. So help me God. So help me God. I will administer the oath of each of the senator judges in the chamber in conformity with Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Philippine Constitution and Rule 3 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials. Request everyone to rise. Same oath. Same oath. So, same. Solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice Absent si according Bato. to the Constitution and the laws of the Philippines. Wala si Bato. De La Rosa. So help me God. Wala si Bato. Thank you, Mr. President. Last Thursday, May 14, 2026, the House of Representatives, through Secretary General Cheloy Garafil, personally delivered to the Senate the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte, pursuant to Article 11, Section 3, Paragraph 3 of the Constitution, and Rule 4, Section 11 of the Rules of Procedure in the impeachment proceedings of the House of Representatives. Earlier today, the articles of impeachment were referred to the Committee on Rules and consequently to the Senate sitting as an impeachment court. Mr. President, the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte with its annexes are now presented to the court for proper disposition and action. The same is duly noted and made of record. For the record, Resolution number 39 or the Rules
of Procedure on Impeachment Trial shall continue to apply. We further note that Rule 6 thereof, which provide that the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletorily whenever applicable. The court having been organized, and the articles of impeachment having been presented, let a writ of summons be issued to the Vice President Zara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the articles of impeachment. The prosecution may file a reply within a non-extendable period of 5 days from receipt of the answer. The parties may file their pleadings and annexes in person or through electronic mail. All other pleadings, motions, similar papers intended for the consideration of this court may be filed electronically. We will circulate the specific instructions on the format for the pleadings and manner of electronic filing for the guidance of all parties. Mr. President. Senator Judge, Thank you. Soto, Mr. President, may we be clarified when you say 10 days, is that working days or calendar days? calendar days. Calendar days, and including the 5 days for the prosecution to respond. Yes, Your Honor. Thank you. The clerk of court is hereby authorized to calendar the case for pre-trial and issue the corresponding notices to the parties after the last pleading is filed. Upon conclusion of the pre-trial, the trial proper shall commence on a date and time fixed by the court, of which the parties shall be duly notified. I approached members of the minority of the Senate, and then later on I will approach the senator judges that we will fix the calendar together, and in pursuit of impartial justice, we will come up with a impeachment calendar that is fair to the prosecution and to the defense, and will allow us to continue to function in the legislative side of our work. Any other matter? If there no other matter, the session is suspended. Ayos na dyan, Mr. Maravillas. Ayos. Yung change ng leadership, abangan natin kung... kasi, ang sabi dito sa balita, mga kababayan, si Migs at saka si JB Ercito, sumide na sa Senate minority. Tapos, absent si Bato. Di ba? Any moment, malamang matanggal si Alan Peter Cayetano bilang Senate President after na mag-convene as impeachment court. O, di ba? O ito, sabi dito, Subiri Ercito join Senate Minority Bloc. Meanwhile, si Amy Marcos nagdrama na naman kanina. Papasok na ako. Napaka-tense dito. Naku, mahihiwa mo yung atmosphere sa tense. Pero papasok na ako dyan. Ewan ko ba't ang susungit? Alam mo, nung mga bata yung anak ko, lagi ko sinasabi, manalo matalo, gentleman. Huwag kang magsusungit. Ay, naku, sore loser. Pambihira. Ko, Feeling artista, mga kababayan, si Amy Marcos. Puro drama ang nalalaman. Kaya sad-sad ang ratings ng Senado dahil sa mga kadramahan nitong mga senador. Sad-sad yung ratings. So habang mga kababayan pinipilit ng kampo ni Sara Duterte na political persecution, itong impeachment laban sa kanya, kabaliktaran po ang pinapakita ng datos sa mga survey sa sentimiento ng publiko. Hindi po propaganda, mga kababayan, ang nagpapabagsak kay Sara
kundi po ang sariling bigat na mga iskandalo na kanya pong kinasadlakan, pati ng Senado. Damay. Tama po? Napakalinaw kasi po ang mensahe ng taong bayan, ituloy ang impeachment, butit nag-convene na sila. Tuloy! Huwag pong protektahan ang mga may kapangyarihan. Panagutin po yung mga nasasangkot ng aligasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan at pondo ng gobyerno. Huwag gagawing political circus yung Senado. Kaya sa lumabas na survey ng publiko sa mga kababayan, bagsak. Yung ratings ni Sara, 28% na lang mula sa dating 34%. Yung trust rating, 26% na lang mula sa 31%. You see? Ito malinaw po na indication ng erosion ng public trust. Lalong pinagtibay ito sa latest survey ng RPMD. At saka 69% pabor sa paglilitis. Tanging 28% lang ang hindi sumasang-ayon. Tingnan ninyo. Breakdown bawat rehiyon, highly utility ang suporta sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Visayas, 83%. Pabor sa impeachment trial, Metro Manila 81% ang pabor, Balance Luzon 69% ang pabor, Mindanao baluarte ng mga Duterte 61% ang pabor, 38% ang tutol. Sa socio-economic class, ang pagsuporta sa paglilitis ay hiwa-hiwalay sa iba-ibang antas. Class ABC 71%, Class D 72%, Class A 54%. Landslide ang approval para sa Mr. Maravillas? Para sa impeachment. Kaya natakot yung mga senador. Nag-convene. O di ba? Kailangang malaman kung ano yung nakita ng AMLAC na 6.77 billion. Pati mga kababayan yung paglilitis sa kanyang tatay sa ICC, maraming pabor. Pabor sa paglilitis. Yung mga propaganda nila po ng kampo ng mga Duterte, hindi na po pinapaniwalaan. Mga sinungaling kasi. Di ba? Ngayon, pati yung galawan ng Senado, alam ng ating mga mamamayang Pilipino na puro politically motivated. Base sa parehong survey mga kababayan, 83% ang naniniwalang politically motivated yung galawan ng Senado. Ang tingin ngayon ng publiko, may mga senador talaga na gustong painain yung impeachment. May mga gustong i-delay. May mga umaasang mapagod na lang yung publiko. At may mga umaasang naghanap ng technicalities yung mga senador. Yan ang paniwala. Duda sila sa galawan ng mga senador. Kaya nangyari po, bagsak, sadsad ang credibility ng Senado ngayon. Base sa result ng survey mga kababayan, 29% na lang yung ratings po ng Senado. 52% nagtitiwala na ngayon sa Congress. Kasi yung Kamara po, ginawa nila, ginampanan yung kanilang constitutional mandate. Yan ang malinaw po. 257 po bumoto para sa impeachment. Ang natirang sumusuporta kay Sara, 25 congressmen. Landslide. So ang pinakamalaking problema ngayon, mga kababayan ni Sara Duterte, ay hindi na po yung propaganda ng kalaban niya. Hindi na po opposition lamang. Hindi yung media lamang. Ang pinakamalaking problema ni Sara, yung pagkawala na mismo ng tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa kanya. Kasi hindi masagot-sagot yung mga tanong tungkol sa confidential funds. Duda sila sa accountability at pagod na sa political dynasties, pati yung pangamba sa korupsyon ng tao. So ngayon, unti-unti nang nababasag yung imahe ng Duterte bilang mga untouchable family. So malinaw mga kababayan ang mensahe ng publiko, ituloy ninyo ang impeachment. Huwag protektahan ang may kapangyarihan. Papanagutin ang mga leader na umaastang mataas pa sa konstitusyon at taong bayan. Yan ang malinaw mga kababayan.
na mensahe ng publiko.